sa buong kapuluan. Eksakto alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-24 sa buwan ng Pebrero taong 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning sa iyo, amigo Sherwin. Right now, dito po ako sa Quezon City, sakay ng UNTV Radio Mobile Booth na narito po ngayon sa may Felcoa, Quezon City. Kung ipagtatanong mo, kumusta ang daloy ng trapiko, kumusta ang sitwasyon po ng panahon, may as usual, maganda po dahil walang mga pag-ambon, wala din pag-ulan at ang daloy po ng mga sasakyan ay napakaayos naman. And this is expected sa mga oras na ito. So far, wala din po tayo nadaanan ng mga vehicular accidents na magiging daan para mag-cause ng traffic sa ating mga dinaanan a while ago coming from our place diyan sa Quezon City. Kayo naman po, amigo. Yes, good morning Annie. Same situation, maging maayos ang ating biyahe mula dyan sa South Luzon Expressway hanggang sa EDSA. Yun nga lang talaga napansin natin maraming kasabay na truck at mga motorsiklo, partikular dito sa kahabaan ng EDSA. Kaya ingat-ingat po sa ating mga motorista dahil maraming nagmamadali sa pagmamaneho, Annie. That's correct. Opo. Okay, amigo Sherwin, simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng national government sa mga local government unit sa bansa. Mas pinalawak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Local Government Support Fund upang higit na suportahan ang mga pangunahing programa ng mga lokal na pamahalaan. Ayon kay PBBM, mula sa higit 58 billion pesos na pondo sa ilalim ng Local Government Support Fund, paglalaan ng tulong sa bigas para sa higit 5 milyong pamilya. Bukod pa rito, ang pagsasayos naman ng mga ospital at mga kritikal na infrastruktura sa enerhiya at supply ng tubig. Susuportahan din ng LGSF ang mga farm-to-market roads at lokal na road networks na makakatulungan niya para bumaba ang presyo ng mga bilihin at tumaas naman ang kita ng mga magsasaka. Popondohin din natin ang pagtatayo ng mga ospital at health station. Sisikapin na magdagdag ng mga medical equipment upang maging mas abot kamay ang serbisyong medikal. Inaasahan nating mababawasan ang pag-aalala ng mga Pilipino sa kanilang kalusugan. Hataw Balita ngayon! Formal nang inirefer sa House Committee on Justice ang 4 na verified impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte matapos ilagay sa Order of Business sa plenaryo ng Kamara kahapon, February 23. Pagkatapos ito ng 4 na session days mula nang maipadala sa tanggapan ni House Speaker Faustino Boji D. III ang 4 na reklamo, nangangahulugan itong initiated na ang impeachment proceedings laban sa Vice Presidente at nakatakda ng magsimula ang deliberasyon ng House Justice Panel sa mga reklamo. Samantala, inaasahang susuportahan naman ng mayorya ng House members ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente at maiakyat ang reklamo sa Senado. Kabilang na ang 4th impeachment complaint na inendorso ng House Majority Members. Hataw Balita ngayon! And agad naman naaaksyonan ng House Justice Committee ang mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay kay Batangas 2nd District Chervil Luistro, chairperson ng House panel. Oras namang simulan ang deliberasyon sa mga reklamong impeachment laban kay Vice President Duterte. Ipatutupad ng House Justice Panel ang panuntunan at parameters na ginamit ng talakayan ang impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sina Representative De Lima at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino naniniwalang magsimula na ang deliberasyon sa magsisimula na ang deliberasyon sa mas lalong madaling panahon. Samantala, umiiral na ang 1-year ban at wala ng bagong reklamong impeachment na pwedeng ihain laban sa Vice Presidente.
So hindi malayo na mag-start na rin ang Committee on Justice. It really depends on the committee chair, Representative Luistro, kung mag-start na baka Monday na. And you know that just like yung impeachment complaint against PBBM, ang una munang gagawin, ang una munang tatalakayin would be the determination of sufficiency in form and substance. Thank you. Once ma-refer na sa Justice Committee ay magsisimula na sa lalong madaling panahon yung Committee on Justice hearings katulad nung nangyari sa impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Hataw Balita ngayon. Positibo ang resulta ng pagpupulong ni na Senator Erwin Tulfo at Chinese Ambassador to the Philippines Jing Quan kasamang Department of Foreign Affairs. Ayon kay Senator Tulfo, napag-usapan sa nasabing pagpupulong ang tensyon sa West Philippine Sea. Dito, kapwa sumang-ayon ng magkabilang panig na mas palakasin ang open communication lines sa pamamagitan ng formal na diplomatic channels. Kaugnay nito, ibinahagi rin ng senador na inaabangan sa katapusan ng Marso ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Philippine at China Coast Guard. Samantala, ayon pa kay Senator Tulfo, minamadali na ng DFA na matapos sa Disyembre ang Code of Conduct sa pagitan ng China at ASEAN claimant countries. Inaasahang sa darating na Marso, magkakaroon na ng buwanang dialogo o pagpupulong sa pagitan ng mga bansang nag-aangkin sa West Philippine Sea. Usapan namin is yung they are very excited din doon sa Code of Conduct na tinatapos between China at saka ASEAN countries, Malaysia, Vietnam, Philippines, and Brunei. So hopefully by December matatapos na yon. So meron tayong Code of Conduct. Hataw Balita ngayon. Nawala naman ang internet connection ang ilang barko ng Pilipinas habang nasa operasyon malapit sa Baho de Masinloc kahapon ng umaga. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commander J. Tariela, tuwing lalapit ang mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa nasabing lugar, doon umano sila nawawalan ng Starlink signal. Dagdag pa nito, walang ibang bansa na nakakagawa ng ganitong pag-jam ng internet kundi ang People's Republic of China. Nangyari ang insidente habang nagsasagawa sila ng Maritime Domain Awareness flight at suporta sa mga Pilipinong mangingisda sa lugar. Mahalaga sa PCG ang internet connection para sa real-time na koordinasyon sa dagat. I would also like to take this opportunity to inform you that the Starlink connection ng ating barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources and even the Philippine Coast Guard vessel MRV 4409 ay nawawalan ng signal. I would like to believe that there is a signal jamming that the People's Republic of China is doing. Hataw Balita ngayon. 3 grupo lang ng mga rallyista ang nabigyan ng permit para makapagsagawa ng protesta sa February 25 kasabay ng anibersaryo ng People Power Revolution at ng ikatlong trilyon peso march. Binigyan din ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga grupong lalahok sa trilyon peso march Part 3 sa Miyerkules, February 25 na. Bawal ang protesta sa People Power Monument. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Azilo, sa White Plains Avenue lamang papayagan ang programa ng 3 grupo na nabigyan ng permit ng local government unit ng Quezon City. Sa 5 na nag-apply ng permit, tanging ang Tindig Pilipinas trilyon peso march movement at grupong Siklab lamang ang naaprubahan. Noong Sabado ng hapon, itinas na sa full alert status ang NCRPO. Aabot naman sa mahigit sa 13,000 pulis ang ide-deploy para magbantay sa seguridad sa rally. Our posture is clear. We respect constitutional rights. We ensure public safety. And we enforce the law without bias. To all deployed personnel, remain professional, neutral, and discipline. Exercise maximum tolerance. Avoid unnecessary confrontation. Do not be provoked.
So meron po silang mga kondisyon, syempre doon sa kanilang mga ibinigay na permit. Kasama po dito yung not more than 20,000. Kumbaga at most 20,000 po yung pwede nilang maging mga participants. Also, pinagbabawal ang vape at sigarilyo sa location. Bawal din po ang pagdadala ng plastic and styrofoam na mga lalagyan ng kanilang mga gamit. Hataw Balita ngayon. Nagsimula ng manungkulang kahapon ang bagong talagang director ng National Bureau of Investigation o NBI na si Attorney Melvin Matibag. Ayon sa opisyal, wala siyang sisinuhin sa pagpapanagot sa mga sangkot sa flood control anomaly kahit ito ay kaalyado ng dating administrasyon. Ayon sa bagong NBI director, magbabasing lamang sila sa kung ano ang ilalabas ng ebidensya kahit pa ito ay may mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, sa pag-upo niya sa pwesto, kabilang sa ibinilin sa kanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang modernization sa NBI clearance, pagpapalakas ng kanyang puwersa kontra cybercrime, pagtutok sa mga high-profile case at pagbalik ng tiwala ng taong bayan sa gobyerno matapos ang issue ng korupsyon. Well, malinaw ang instruction ng Pangulo na dapat yung mga krimen ay pananagutin. At alam naman natin ang number one na campaign ngayon ng ating presidente is against corruption. Andito ngayon sa NBI na mararaming issue. Hanapin natin yan. At sabi niya, kailangan yung interest lagi ng bansa yung ating itusulong at hindi personal na interest. Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng malawak na taniman ng kape sa Benguet, humaharap pa rin sa hamon ng produksyon ng Arabica coffee. Batay sa pinakahuling datos ng Office of the Provincial Agriculturist, maabot sa mahigit 1,600,000 puno ng kape ang kasalukuyang namumunga sa Benguet. Ngunit aminado ang pamahalaang panlalawigan na mas mababa pa rin ang ani kumpara sa target ng probinsya na 750 grams hanggang 1 kilo ng green beans bawat puno. Bilang suporta sa mga magsasaka at negosyante sa sektor ng kape at kakao, magdaraos ang pamahalaang panlalawigan ng Benguet ng kauna-unahang Benguet Coffee Cacao Quality Competition sa darating na Marso. Isasagawa ang aktibidad katuwang ang Benguet State University, lokal na pamahalaan ng La Trinidad at ang Department of Trade and Industry Baguio Benguet. Layo ng kompetisyon na itampok ang kalidad ng lokal na kape at kakao at makatulong sa pagpapataas ng ani at halaga ng mga produkto ng Benguet. And ako tayo di last year kami, early part, nagsasarong ti Baguio. So this year, medyo bimaba iti production tayo ti coffee. Iti Arabica. Based on statistics. So nakikita tayo coffee, nagadulat natin coffee nga pagkakitaan tayo is in the municipality of Ato. Patuloy po kayong umantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. Oras natin sa buong kapuluan, 5:16 na po ng umaga, Philippine Standard Time. Naririto pa rin po ang radio mobile booth sa Philcoa, Quezon City. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon. Sinimula na ng International Criminal Court o ICC ang confirmation of charges para sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte nitong Lunes. Kapwa inilatag ng prosekusyon at depensa ang kani-kanilang mga argumento na siyang magiging batayan ng korte kung itutuloy o hindi ang paglilitis sa dating Pangulo. Si James Hilario, humahataw! Dismayado ang kampo ng mga umano'y biktima ng Duterte drug war na hindi nakaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang araw ng confirmation of charges ng kanyang kasong crimes against humanity. Bagay na pinayagan naman ng International Criminal Court o ICC. We communicate the very deep disappointment of the victims at the decision allowing Rodrigo Duterte
not to be present in this stage of confirmation of charges. Gayunman, nagpatuloy ang proceedings kahit wala si Duterte. Unang naglatag ng argumento si Attorney Joel Butuyan, ang isa sa legal representatives ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killing sa war on drugs. Giit nito, dapat ay payagan ng korteng dinggin ang mga reklamo para mabigyan ng pagkakataon ng mga testigo at ang ebidensyang hawak nila laban sa dating Pangulo. There is only one solution to stop the impunity propagated by Mr. Duterte from continuing to bring harm and suffering to the victims. And that is for this honorable chamber to confirm the charges so that witnesses can testify and evidence can be presented on the horrible crimes committed by Mr. Duterte. Sa panig naman ng depensa ay nakusahan ni Attorney Nicholas Kaufman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pangunahin anyang kumikilos upang in-neutralize si Duterte. One of these parties was boasting about how he was acting as the silent partner of President BBM, managing a scheme to funnel witnesses to this court while all the time ensuring that he could guarantee President BBM's plausible deniability. So it is indeed the defense case that President Ferdinand Marcos Jr. set out to neutralize Rodrigo Duterte and his legacy. Binigyang diin niya na sa mga salita ni Duterte ay sinasabi lamang nito ang dapat marinig ng mga tao na kung minsan ay nakakasakit sa damdamin ng ilang personalidad na hindi sanay sa paraan ng kanyang pananalita. Rodrigo Duterte was and will always remain a unique phenomenon. His style of statesmanship was novel and unpalatable to many. Sa kanyang huling pahayag sa unang araw ng pagdinig, umaasa ang abogado ng depensa na i-dismiss ng ICC ang kaso na anya ay malino na impluwensyado ng politika. And we hope that when you conclude your deliberations, Your Honours, that you will dismiss these grievously misplaced and politically motivated charges. We will ask you to send Rodrigo Duterte back to his family, and we will ask you to give back to the Filipino people their Tatay Digong. Ngayong araw ay itutuloy ng ICC ang pagdinig sa magkabilang panig. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Kumpiyansa ang mga kaanak ng mga umano'y biktima ng drug war na makukumpirma ang mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tinututukan kagabi ng mga kaanak ng mga umano'y biktima ng extrajudicial killings ang unang araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Duterte. Bagamat Pranses at Ingles ang lingwaheng gamit sa pre-trial hearing sa International Criminal Court o ICC, nakinig pa rin ang mga ito sa tulong ng mga interpreter. Para kay Makabayan President Liza Masa, isa sa mga grupong sumusuporta sa mga kaanak ng mga biktima, kumpiyansa silang makukumpirma ang murder at attempted murder charges laban sa dating Pangulo. Anya, positibo ang kanilang pananaw dahil matitibay ang mga pahayag na inilatag ng prosekusyon maging ng abogadong kumatawan sa mga biktima. Para naman sa National Union of People's Lawyers, sa opening statement pa lamang ni Attorney Nicholas Kaufman na lead counsel ni FPRRD, hindi umano ito nakapaglahad ng maayos na argumento upang madepensahan ang kanyang kliyente. Kasi hindi lamang yung mga sinabi mismo publicly ni dating Presidente Duterte, yung binaybay nila, kundi may corroborative statements, yung mismong mga gumawa. No? Inamin din ng mga pulisya, individual police officers na na-involved din sila doon sa pagpatay dahil doon sa mga statements ni Presidente Duterte. Palagay ko mahirap i-debunk yun eh. Kung paghahambingin mo yung opening statement ng prosecution at ng depensa, makikita natin na hindi natin nakikita ng malinaw kung saan patutungo ang depensa ni Duterte, at ang mas nakikita natin ay patungo ito sa paninira at mga datos na sa tingin natin ay hindi nila kayang patunayan. Hataw Balita ngayon.
O mapila naman si Mamamayang Liberal Party List Representative Leyland de Lima na hayang gumulong ang proseso kaugnay ng confirmation of charges hearing ng International Criminal Court kaugnay ng kinakaharap na crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bunsod ng anti-drug war ng administrasyon. Ginawa nito ang pahayag sa sesyon sa plenaryo ng Kamara kahapon ng Lunes, February 23 o sa mismong araw na magsisimula ng confirmation of charges hearing na ICC laban kay Duterte. Gate pa ng kongresista, hindi bunsod ng pamumulitika at hindi dahil sa impluwensya ng dayuhan ang proseso. The confirmation of charges hearing at the International Criminal Court, which may be happening at this very moment now, is only a procedural step. It is not yet a conviction. It is not yet a verdict. It is the beginning of a formal process where evidence will be tested and rights will be protected. Let the process unfold. Let evidence be presented. Let the truth, wherever it leads, to be established in the ICC as an international court of law. Hataw Balita ngayon. Hiniling ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa Supreme Court na resolbahin na ang mga kasong nakabinbin sa Korte Suprema kaugnay ng pag-aresto sa dating presidente at pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Kasama na rito ang petition for habeas corpus ng mga anak ng dating Pangulo para ibalik ang kanilang ama sa Pilipinas at ang bukod na inihaing petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pagbawalang makipagtulungan ng pamahalaan sa ICC. Ayon sa grupong United People's Initiative, posibleng mapauwi ng bansa si Duterte kapag may desisyon na ang hukuman. Bahagian nila ito ng accountability at transparency sa pamahalaan. We are sure kasi when they resolve these cases, maaaring maipabalik natin si dating Presidente Rodrigo Duterte dahil maliwanag naman po talagang merong kidnapping, maliwanag naman po talagang hindi dumaan sa ating legal system. There is really a grave injustice that was done to the former President Rodrigo Duterte. He was illegally kidnapped and handed over to a foreign country. Balik operasyon ang mga pangunahing paliparan ng Moscow nitong linggo ng gabi. Ito ay matapos ang pansamantalang pagpapatigil ng operasyon ng Russian Civil Aviation Authority dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng mga drones. Ito ang wahataw na balita ni Raven Campos. Muling nagbalik operasyon ang mga pangunahing paliparan sa Moscow nitong linggo ng gabi, Pebrero 22. Ito ay matapos pansamantalang ipatupad ang mga restriksyon sa paglipad dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng drone. Ayon sa Rosaviatsia, muling binuksan para sa departures at arrivals ang lahat ng pangunahing paliparan sa Moscow matapos tiyakin ng mga otoridad ang kaligtasan ng airspace. Nauna rito, iniulat ni Sergei Sobyanin na nawasak ang aabot sa 24 na Ukrainian drones na patungong Moscow bandang alas 3 ng hapon noong linggo. Samantala, sinabi ng Ministry of Defense of Russia na kabuuang 130 Ukrainian drones ang kanilang nawasak sa loob ng halos 4 na oras, hindi lamang sa paligid ng Moscow, kundi maging sa iba pang bahagi ng Central Russia. Dahil sa insidente, pansamantalang nilimitahan ang operasyon ng mga paliparan bilang pag-iingat at habang isinasagawa ang mga hakbang sa seguridad. Raven Campos, Czech Republic, humahataw sa balita ngayon! Samantala, naniniwala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na sinimulan na ni Russian President Vladimir Putin ang World War III dahil sa patuloy na kaguluhan sa kanilang pagitan. Inihayag ito ni Zelensky sa isang panayam. Ayon kay Zelensky, maaari lang matras si Putin kung magkakaroon ng mas pinaigting na puwersa ng militar at economic pressure laban sa Russia. Eksaktong 4 na taon na mula nung nagsimula ang kasalukuyang kaguluhan sa pagitan ng dalawang bansa noong February 24, 2026.
Huwag po kayong bibitiw. Patuloy po kayong mantabay. Magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Sa magpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Martes, February 24. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang araw, narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, February 24, 2026. Narito ang ating latest satellite image kung saan easterlies na nga lamang ang nakakaapekto sa ating bansa at hindi na nga nakaapekto yung amihan o northeast monsoon. May kita nga rin natin sa ating satellite image na yung mga kumpol ng kaulapan mostly nandito na lang sa may Palawan area at kanlurang bahagi ng Mindanao area. At may kita nga rin natin halos malinis na nga rin sa malaking bahagi ng ating bansa maliban na nga lang sa mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa ngayon, wala din naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw, inaasahan nga natin na sa may Palawan area, posible pa rin magpaulan ang easterlies o yung mainit na hangin galing Karagatang Pasipiko. Para naman sa lagay ng panahon sa Metro Manila and the rest of Luzon, fair weather condition ang inaasahan natin pero may mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin na until tomorrow, posibleng mag-persist ang ganitong klaseng weather condition at pagdating naman ng Thursday, nakita natin sa malaking bahagi ng Luzon, pati na rin sa Metro Manila, fair weather condition pa rin, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Pagdating ng Friday, posibleng manumbalik ang epekto ng amihan o northeast monsoon pero mostly sa extreme northern Luzon area na lamang. Kapag ganun ngayon nangyari by Friday, fair weather condition pa rin naman ang inaasahan natin sa malaking bahagi ng Luzon pero sa may Batanes at Babuyan Islands, mga tsansa ng may hinang pag-ulan yung inaasahan natin at sa Metro Manila and the rest of Luzon, mga tsansa naman ng mga localized thunderstorms. Nakita nga rin natin pagdating ng Sabado, posibleng mas lumakas yung epekto ng amihan at posibleng nga makaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at asahan nga natin fair weather condition pa rin by Saturday pero may mga tsansa na tayo na mga may hinang pag-ulan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 23 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 15 to 25 degrees Celsius, 23 to 31 degrees Celsius sa may Lawag at 22 to 32 degrees Celsius naman sa may Tugigaraw. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Legazpi ay 25 to 32 degrees Celsius at 23 to 29 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay from 25 to 32 degrees Celsius, ganon din naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon sa Visayas at Mindanao area, nakita nga natin ng easterlies. Dito na lamang magpapaulan sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, pati na rin sa may Visayas, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition at may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga rin natin yung ganitong weather condition ay magper-persist until tomorrow. At nakikita naman natin by Thursday, posible sa may northern Mindanao at silangang bahagi ng Mindanao, magpaulan ang easterlies. And then pagdating nga ng Biyernes, posible nga na fair weather condition na Visayas at Mindanao at may mga tsansa ng mga thunderstorms. Pero pagdating naman ng Sabado, posible na dito sa may silangang bahagi ng Mindanao, magpaulan ang easterlies. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Cebu at Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa may Zamboanga Peninsula naman ay 25 to 32 degrees Celsius, 23 to 31 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro at 24 to 32 degrees Celsius naman sa may Davao. Sa Tacloban naman ay 25 to 30 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayo nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 6:16 ng umaga at lulubog mamayang 6:03 ng gabi.
At napanood po natin ang update mula naman kay Pag-asa Weather Specialist Veronica C. Torres. Magandang umaga po at maraming salamat. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Isang lalaki ang inaresto ng otoridad matapos ang ginawang bomb joke sa isang mall sa Daet, Camarines Norte. Si Lizelle Nael humahataw. Inaresto ng mga autoridad ang isang 19 anyos na lalaki matapos itong magbiro ukol sa umano'y bomba sa isang mall sa Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte. Kinilala ang nasabing individual na residente ng Labo, Camarines Norte. Habang papasok sa loob ng mall, itinuro niya ang dalang backpack at nagsabing may bomba po dyan. Naging alerto ang duty na security guard ng establishmento at sinuri agad ang naturang bag, ngunit wala namang natagpo ang anumang mapanganib na bagay. Makalipas ang ilang minuto ay inamin ng suspect na nagbibiro lamang siya. Agad inaresto ng security personnel ang lalaki at inendorso sa mga pulis. Ipinaalam rin sa suspect ang kanyang mga karapatan alinsunod sa Miranda rights. Dinala ang lalaki sa Daet Municipal Police Station para sa kaukulang investigasyon. Kamakailan, nasa 4 na bomb threat ang kumalat sa 3 paaralan sa Daet. Kabilang dito ang Mabini Colleges, Camarines Norte State College at Our Lady of Lourdes College Foundation. Nagpaalala naman ang Camarines Norte Police Provincial Office o CNPPO sa publiko na ang pagbibiro o pagpapakalat ng maling impormasyon hinggil sa bomb threat ay hindi kailanman biro. Nagdudulot ito ng takot, kaguluhan at panganib sa kaligtasan ng publiko at may kaakibat na mabigat na parusang kriminal. Lizelle Nael, humahataw sa balita ngayon. 6 na araw ang ilalaan ng PSA o Philippine Statistics Authority Masbate upang mag-register ng National ID sa 27 remote barangay sa isla ng Masbate. Kasama ang mga munisipalidad ng Dimasalang, Katayngan, Kawayan at Aronoy. Dito, hinikayat ang lahat ng residente edad 0 pataas na magtungo sa mobile registration, magpoproseso rin ang ahensya ng Step 2 registration at maglalabas ng paper-based National ID na may digital ID. Batay sa PSA Bicol, umabot na sa 5.29 million na mga Bicolano ang nakarehistro sa PhilSys mula 2021 hanggang 2025. Hataw Balita ngayon. Nangunguna ang Oriental Mindoro sa may pinakamataas na bilang ng HIV cases sa Mimaropa Region. Ayon sa pinakabagong surveillance report ng Department of Health, CHD Mimaropa. Umabot na sa 745 total cases mula 1999 hanggang ngayong 2026. May 12 bagong kaso habang 122 ang naitala mula Enero hanggang Nobyembre noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, karamihan sa mga kaso ay mula sa edad 25 to 34 at mas mataas ang bilang sa kalalakihan. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang koordinasyon ng Negros Occidental Provincial Environment and Management Office of PEMO sa mga otoridad upang siguruhin ang kaligtasan ng mga residente na apektado ng ground depressions sa Sitio Bayran at Sitio Bugho, Barangay General Luna, Toboso. Pinagpapatuloy naman ang detalyadong investigasyon kasama ang Mines and Geosciences Bureau, Negros Island Region o MGB, NIR at Municipal DRRMO noong Pebrero at 18 natukoy sa Sitio Bayran ang ground subsidence na may lawak na 60 meters at lalim na 5 hanggang 11 talampakan na matatagpuan malapit sa 5 tirahan. Samantala, sa Sitio Bugho, may mga naitalaring structural cracks malapit sa ilang bahay. Batay sa field validation na kumpirma ang ground subsidence features, mga bahagi ng lupa na bumabagsak, lumulubog o
o humuhubog na posibleng may kaugnayan sa karst formation. Wala naman naging ebidensya ng fault rupture na may kaugnayan sa East Negros Fault System. Bilang pag-iingat, ipinapayo ng PEMO ang patuloy na pagmamonitor, paglalagay ng access restrictions sa hindi bababa sa 15-meter radius at paglagay ng warning signage. Inirekomenda rin ang pagsasagawa ng geophysical survey at structural assessment ng mga apektadong tirahan. Hataw Balita ngayon. Pansamantalang isinara ang bahagi ng kalsada sa Talaingod-San Fernando route matapos ang naganap na landslide sa Sitio Overview, Barangay Kalagangan, San Fernando, Bukidnon. Dulot ito ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan sa lugar. Ayon sa mga otoridad, hanggang alas 6 kahapon ay hindi madaanan ang nasabing ruta upang bigyan daan ng clearing operations at may iwasan ng posibleng aksidente dahil sa pagbagsak ng mga bato. Pinapayuhan ng mga motorista na iwasan muna ang apektadong kalsada at mag-ingat sa pagbiyahe habang patuloy ang sama ng panahon. Patuloy ang paglapit ng Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala sa hanay ng mga veterana sa larangan ng larong tennis. Matapos ang kanyang ipinakitang galing sa Dubai Tennis Championship, umangat sa listahan si Ayala sa World number 31 sa live rankings ng Women's Tennis Association. Sa pagsimula ng Dubai Tournament, si Ayala ay naitala bilang world number 47 matapos ang kanyang maagang exit sa Qatar Open. Maasahan ang muling pagsabak ni Ayala sa tennis arena sa susunod na buwan sa pasimula ng Indian Wells Open in California sa March 4 at sa Miami Open sa March 17. Naging mainit ang pagbubukas ng UNTV Volleyball League sa PhilOil Eco Oil Center sa San Juan City. Sa opening matches pa lamang, kapansin-pansin na ang mas mataas na antas ng kompetisyon habang ipinamalas ng bawat kupunan ang kanilang paghahanda at determinasyon sa hard court. Itong humahataw na balita ni Mia Alonso. Volleyball League Season 4. 10 kupunan ang magpapasiklaban sa hardcourt. First game pa lamang, pina-intense na ang labanan sa pagitan ng defending champion na PNP Lady Patrollers at AFP Lady Gunner. Sa unang laro, dumiretso sa 5-set thriller ang tapatan ng dalawang kupunan matapos ang dikitan at palitan ng momentum sa loob ng court. Umarangkada ang unang set sa halos dikit na puntos bago nakakuha ng lamang ang AFP Lady Gunner sa score na 25-23. Sa ikalawang set, bumawi ang PNP Lady Patrollers at naipanalo ang set sa score na 25-22 na nagpakitang gilas para sa kanilang mabilis na adjustments at matatag na depensa. Nagpatuloy ang tensyon sa ikatlong set kung saan muling nakalamang ang PNP sa score na 25-21 habang pilit namang humahabol ang AFP. Ngunit sa ikaapat na set, naging dominante ang AFP at inagaw ang set sa score na 25-17, dahilan upang umabot sa deciding feat set ang labanan. Sa huling set, mas naging kalmado at organisado ang PNP at tuluyang nakuha ang panalo sa score na 15-10. Tinanghal na best player of the game ang opposite hitter na si Yam Porio matapos makapagtala ng 17 points mula sa 16 attacks at isang ace. Ngayon po kasi sabi ng coaches namin, play loose lang. Wag po kaming mga pressure, ganun. Pero dito naman sa court medyo na pressure kaunti kaya siguro na scramble in mga ilang sets po kaya umabot ng 5th set. Pero it was an intense game, sabi nga. So sa next game po, of course, magiging pa rin po kami, magiging intense pa rin sa loob ng court kasi yun nga, iniisip namin na lahat ng team ay pantay-pantay. Hindi rin nagpahuli ang ikalawang laban sa pagitan ng BFP Lady Firefighters at Comelec Suffragettes dahil sa matinding palitan ng puntos sa bawat set.
Nagsimula ang Lady Firefighters ng malakas na opening at agad nakuha ang panalo sa unang set sa score na 25-14. Sa ikalawang set, naging mas agresibo ang opensiba ng Comelec at nasungkit ang panalo sa score na 25-21. Sa ikatlo at ikaapat na set, naging intense ang palitan ng lamang sa puntos ng dalawang koponan bago tuluyang naging dominante ang Lady Firefighters sa dalawang magkasunod na set sa score na 25-21 at 25-20. So lumabas yung ni-review namin sa nilaro ng Comelec last year. So hindi madali kasi nakaisang set sila sa amin tapos dumikit pa. Okay, so nag-stick lang kami sa pattern namin tapos may mga sinugal kaming tao para makompleto yung fourth set. So risky yung fourth set. Medyo naging shaky pa rin, so kailangan namin i-improve pa. Kasi may mga lumulusot pa rin na bola, so hindi pa kami satisfied sa... Kailangan pa namin maging eager sa ginagawa po. Kasabay nito, tinanghal na best player of the game si Gang Abellana na may 26 points mula sa 22 attacks, 2 blocks at 2 aces. Bukod sa panalo ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters, kapansin-pansin ang mataas na antas ng kompetisyon, mga clutch plays sa crucial moment, at ang determinasyon ng bawat koponan na makuha agad ang pagkapanalo sa opening day pa lamang ng palaro. Sa pagbabalik aksyon ng liga, asahan ng mas matitinding bakbakan ng 10 koponan, hindi lamang para sa tagumpay ng bawat team, kundi para rin sa advokasya ng pagtulong sa kapwa. Abangan ang susunod na tagisan ng mga ahensya ng pamahalaan sa UNTV Volleyball League sa Paco Arena sa Maynila sa February 25, 2026. Magsisimula ito ng alas 12 ng tanghali sa labanan ng NHA Home Masters kontra Pag-ibig Lady Smashers. Susunod nito ng paghaharap ng PhilHealth Health Insurers laban sa DFA Emissaries ng alas 2 ng hapon. At sa ganap na alas 4 ng hapon, magtatapat ang DNR Lawin Spikers at MMDA Lady Spikers. Mapapanood din ang exciting volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Matapos naman ang intense na laban sa opening ng UNTV Volleyball League Season 4, balik training, strategic planning at paghanda naman ang gagawin ng AFP, Lady Gunner at Comelec Suffragettes para sa naghihintay pang siyam na koponan na kanilang hahanapin sa court. Nagbabalik si Mia Alonso. Matapos ang setback sa opening day, mas hihigpitan pa ng AFP Lady Gunner at Comelec Suffragettes ang pag-iensayo at ang kanilang sistema sa laro para sa mas pinalakas na pagbabalik sa hardcourt. Ayon kay Sergeant Randy Faliorina, head coach ng koponan ng AFP, sa kabila ng dikit at intense na laban, marami pa rin silang kailangang i-improve sa aspeto ng kanilang paglalaro sa actual game. Pinaka dapat may improve namin yung service receive. Importante kasi sa amin yung service receive, lalo na yung pasa, para makatak na maayos. Siguro yung pagkatalo namin, may matututunan kami ron na kailangan baguhin sa practice, additional practice. Pag-aaralan nga namin yung mga pagkakamali. Sa unang sabak ng grupo, nagpakita ang koponan ng agresibo at determinadong pakikipagtagisan sa PNP Lady Patrollers, kung saan ipinakita ng koponan ang solidong depensa at opensa, lalo na ang naging intense na palitan ng bola sa ere. Bagamat hindi nanalo sa unang sabak ng game, nananatili ang alab ng grupo na makabawi sila para sa kampyonato. Samantala, ang Comelec Suffragettes naman hindi rin nagpahuli sa pagpapamalas ng kanilang galing, atake at chemistry sa liga. Defeated man sa unang laro, mas pagagandahin ng Comelec ang kanilang defense pattern para sa mas matibay at magandang execution sa actual game. Well, expect nila na mag-improve kami. Gagawin namin yung best namin, pag-aandaan namin every teams, and laban kami. Habang umiinit ang kompetisyon, inaasahan ang mas matinding paghahanda at mas organisadong execution ng bawat koponan sa mga susunod na laban.
Hindi pa tapos ang pasiklaban sa court dahil maghaharap-harap ang mga kupunan upang depensahan ang kanilang pwesto sa winning column. Kaya't patuloy na tumutok sa bawat serye ng laban sa Season 4 ng UNTV Volleyball League. Abangan ang susunod na hanay ng manlalaro mula sa mga ahensya ng pamahalaan na magpapasiklaban ng galing sa nag-iisang liga ng mga public servants. Sa Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila, magsisimula ng alas 12 ng tanghali ang tapatan ng NHA Home Masters at Pag-ibig Fund Lady Smashers. Susundan ito ng paghaharap ng PhilHealth Health Insurers laban sa DFA Emissaries ng alas 2 ng hapon. At pagsapit ng alas 4 ng hapon, magtatapat ang DNR Lawin Spikers at MMDA Lady Spikers. Tutukan ang exciting na volleyball action via live streaming sa Facebook at YouTube channel ng UNTV Sports. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Congratulations sa lahat ng mga koponan, ha? Mga kasali po. Maraming salamat. Good luck. And congratulations in advance. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, Kapitulo 26, Talatang 12. Nakikita mo ba ang taong pantas sa ganang kanyang sarili? May higit na pag-asa sa mangmang kaysa kanya. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-24 sa buwan ng Pebrero 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Okay, amigo Sherwin, since mayroon pang nalalabing 1 minuto. Okay, Adet, thank you very much, Adet. And of course, kay Joan Nano. Thank you very much. Congratulations kay Adet. And thank you also dito sa loob ng studio, Radio Mobile Booth. Kasama natin dito si Alex Montesa. At syempre si Jose Ibanez, kasama si Tracy. Ayan. And of course, si Jobert Paraon. Kasama natin si Dante. Ayan. And of course, si Bernie. Kasama din po si Aljan Lozano. Diyan naman sa studio, nariyan ang ating technical director, si Rap. Thank you very much, Rap Pelayo. Kasama rin po sa IT, nariyan naman po si Cardo. Of course, lahat pong mga nariyan sa IT, si Rap din, Rap Tongol. And of course, nariyan din si Luel. Kasama natin dyan si Nars. Thank you very much, Nars. Kasama po si Belinda Aquino, Jen Javier, si Igat, at ganon din si Rodrigo. Mayroon pa ba ako nakalimutan? Kasama natin si dito Joy. kanina, Ani, at si kasama natin Marvin. syempre sa social media. Ay, sorry po. Go ahead. Amigo Sherwin, ikaw naman po. Go ahead, dito please. sa studio din si Christian Lopez, si Marvin, tsaka si Conrad, si Races. Ayan. At shoutout din sa aking tita, si Tita Nene La Pastora at La Pastora family. Of course, sa aking may bahay, si Glenda, at ang aming unika iya, si Elisea. Ani? Okay, since 5:55 na, no more bati na. O sige po, sa susunod na. Mga kasambahay, antabay na kayo ha? Ready na kayo ha? Ay susunod pang programa, ang tabayanan niyo po yan. Good morning kuya yan ha? Ating mga kasama dyan sa Good Morning Kuya. Mga kasambahay, sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.